Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya mong basagin ang lahat ng mga hangganan na humahadlang sa'yo sa loob lamang ng 7 araw, nang hindi kailangang magpalit ng trabaho, manalo sa loto, o umasa sa kahit sino? Marahil iniisip mo ngayon, hindi ito posible, hindi nangyayari ito sa totoong buhay. Iyon ang gustong paniwalaan ng iyong paradigma. Ito ay nakaprogram upang panatilihin kang nasa parehong lugar, paulit-ulit na ginagawa ang parehong mga pagkakamali, naniniwala na ikaw ay gumagawa ng mga lohikong desisyon, ngunit sa katotohanan, 75% ng iyong mga ginagawa ay otomatiko at pinapatakbo ng isang programa na hindi mo alam na umiiral. At narito ang kontradiksyon, dala mo na sa loob mo ang buong potensyal, lahat ng mga ideya, at lahat ng mga resources na kailangan mo upang likhain ang buhay na nais mo. Ngunit hanggat hindi nababago ang lumang programang ito, wala ang nagbabago. Hindi mahalaga kung nagtatrabaho ka ng 12 oras kada araw, binabasa mo ang lahat ng mga libro tungkol sa pananalapi, o nanonood ng daan-daang mga motivational na talumpati. Nakakita na ako ng mga taong sobrang talino na naipit sa mga medyokrong sahod, at iba naman na walang diploma at walang karanasan na nakakabuo ng mga yaman. Ang pinagkaiba nila ay hindi swerte o talento, kundi ang paradigma na kanilang dala. Ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay hindi teorya. Ito ang parehong proseso na nagdala sa akin mula sa isang buhay na walang direksyon, patungo sa pagkita ng higit sa $100,000 sa unang taon ng aking negosyo, nang walang anumang formal na kurso. At kung gagamitin mo ito sa loob ng 1 linggo, mararamdaman mo ang unang malaking bitak sa di nakikitang pader na nagbabantay sa iyo. Napansin mo na ba kung paano ang buhay para sa maraming tao ay parang sumusunod sa isang di nakikitang script na paulit-ulit taon-taon? Nagigising sila ng maaga, nagtatrabaho ng mabuti, nag-aaral ng mga kurso, pinag-aralan ang mga bagong estratehiya, ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin silang nahaharap sa parehong mga problema sa pananalapi, emosyonal, at propesyonal. Para bang may transparent na pader na pumipigil sa kanilang pag-usad, kahit gaano pa sila magsikap. Ang pader na iyon ay hindi gawa sa konkreto, kundi sa mga paniniwala at mga nakaugat na gawi sa kanilang subconscious. May pangalan ito, paradigma. At ang totoo, mas malakas ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang paradigma ay parang isang invisible operating system na tumatakbo sa iyong isip, tahimik na kinokontrol kung ano ang iniisip, nararamdaman, at ginagawa mo. Binubuo ito ng lahat ng mga ideya at karanasan na naabsorb mo mula pagkabata, madalas nang hindi mo namamalayan. At ang pinakamapanganib ay hindi kailangang totoo ito para maging totoo sa iyong buhay. Kung naniniwala kang hindi ka magaling sa pera, o na, ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay na mahirap, o na, mahirap kumita ng pera, ang paniniwalang iyon, kahit na mali, ang magtatakda ng iyong mga resulta. Tiyak kong naaalala ng malinaw ang sandaling iyon nang unang napagtanto ko ito. Noon, nagtatrabaho ako sa Toronto Fire Department. Isang ligtas at respetadong trabaho iyon, ngunit ang aking pinansyal na buhay ay isang walang katapusang siklo ng mga bayarin, utang, at pagkabigo. Akala ko ang tanging paraan para umunlad ay maghintay ng dagdag sahod o kumuha ng pangalawang trabaho. Ngunit ang ganitong mindset ang siyang naglalagay sa akin sa parehong lugar. Nagbago ang lahat ng ipakilala sa akin ng isang kaibigan ang librong Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Hindi lamang ang pagbabasa ang nagbago sa aking buhay, kundi ang pagkaalam na kaya kong baguhin ang pananaw ko sa aking sarili. Sa sandaling iyon, nagsimulang kong isipin ang isang bersyon ng aking sarili na kumikita ng mas maraming pera, may negosyo, at gumagawa ng matapang na mga desisyon. At hindi ako nanatili sa pag-iisip lamang, nagsimulang kumilos bilang taong iyon ako. Hindi nagtagal, iniwan ko ang Toronto Fire Department at binuksan ang aking unang negosyo sa paglilinis. Wala akong formal na edukasyon, walang karanasan, at maraming nagsabing baliw ako. Ngunit sa unang taon, kumita ang negosyo ng higit sa $100,000, halos €79,000. Hindi ito swerte. Ito ay dahil binago ko ang paradigma na pumipigil sa akin. Pinapatunayan ng agham na higit sa 70% ng mga ginagawa natin araw-araw ay otomatiko, bunga ng mga nakasanayan at mga pattern sa subconscious. Nangangahulugan ito na kung ang iyong paradigma ay nagsasabi na karapat-dapat ka lamang kumita ng isang tiyak na halaga bawat buwan, hindi mahalaga kung gaano ka magsikap o mag-aral. Palaging makakahanap ka ng mga paraan upang manatili sa loob ng limitasyong iyon, maging ito man ay pagtanggap ng mababang sahod, pagsasayang ng mga oportunidad, o paggastos ng labis. Para itong thermostat, kahit tumaas o bumaba pansamantala ang temperatura,
laging babalik ito sa nakatakdang antas. Tignan mo ang halimbawa ng mga nanalo sa loto. Ipinapakita ng mga pag-aaral na karamihan sa kanila ay nawawala ang lahat ng pera sa loob ng ilang taon at bumabalik sa dating kalagayan. Hindi ito dahil sa kakulangan ng swerte o talino, kundi dahil hindi nabago ang kanilang paradigma. Ang kanilang subconscious ay hindi marunong humarap sa bagong antas ng kasaganaan at ginawa ang lahat upang bumalik sa dati nitong kalagayan. Sa kabilang banda, ang mga taong bumubuo ng kayamanan mula sa isang bagong imahe ng sarili ay kadalasang napapanatili at pinalalawak ito dahil ang paradigma na sumusuporta sa resulta ay malalim na nakaugat. Ang kahanga-hanga rito ay hindi lamang ito limitado sa pera. Apektado rin nito ang mga relasyon, kalusugan, pagpapahalaga sa sarili, at lahat ng aspeto ng buhay. Kung ang iyong paradigma ay nagsasabing wala ng relasyon na nagtatagumpay para sa akin, hindi mo namamalayan na huhugutin o lilikhain mo ang mga sitwasyon na magpapatunay sa paniniwalang ito. Kung sinasabi naman ito na palagi akong nagkakasakit tuwing taglamig, hahanapin ng iyong katawan, gamit ang kapangyarihan ng isip, ang mga paraan upang patunayan ang inaasahang iyon. Para bang ang buong buhay mo ay hinuhubog ng isang di nakikitang script na isinulat taon na ang nakalipas at hindi mo kailanman nirepaso. Kapag naintindihan mong ang tunay na kalaban ay hindi ang kakulangan sa oras, pera, o oportunidad, kundi ang panloob na programang ito, nagsisimula kang magkaroon ng kapangyarihang magbago. At ang pagbabago ng paradigma ay hindi lamang basta positibong pag-isip o mas pagsisikap. Ito ay ang malinaw at emosyonal na paglikha ng isang bagong mental na larawan kung sino ang nais mong maging, at ulit-ulitin ito hanggang tanggapin ito ng subconscious bilang katotohanan. Kumilos ka gaya ng isang bagong tao kahit na sa simula ay kakaiba o hindi komportable ito. Maaari kong ipangako, kapag nagbago ang iyong imahe ng sarili, nagbabago rin ang mga pangyayari sa paligid mo. Nagsisimula kang mapansin ang mga oportunidad na dati ay hindi mo nakikita. Nagsisimula kang gumawa ng mga desisyong dati ay mukhang delikado, at naakit ang mga taong dati ay tila malayo sa iyong realidad. At ang pinakakahanga-hanga ay hindi ito dahil nagbago ang panlabas na mundo, kundi dahil nagbago ang frequency na iyong pinapalabas. Mula noon, ang buhay ay hindi na laban kundi isang tuloy-tuloy na pagpapalawak. Kung nararamdaman mong ikaw ay naipit sa isang paulit-ulit na siklo, marahil panahon na para tumigil sa paghahanap ng sagot sa labas at simulan ang pagtingin sa loob. Tanungin ang sarili, anong imahe ang mayroon ako tungkol sa aking sarili? Dahil ang mismong imaheng iyon ang humuhubog sa lahat ng resulta na mayroon ka ngayon. Kapag nagbago ang sagot na ito, magbabago rin ang lahat ng iyong nakikita, nararanasan, at naakit, at sa isang napakalalim na paraan na tatanungin mo kung bakit hindi ka nagsimula noon pa man. May isang partikular na sandali sa anumang landas ng pagbabago kung saan karamihan sa mga tao ay sumusuko. Ito ang punto kung kailan bigla kang nakakaramdam ng halos paralisis na takot, na parang may sumisigaw sa loob mo na huminto at bumalik sa kaligtasan ng nakasanayan. Tinatawag ko itong hadlang ng takot. Ang nakakatawa rito, kahit mukhang senyales ito na nagkakamali ka ng landas, sa totoo lang ito ang kabaligtaran. Ang takot na ito ay patunay na malapit ka nang tumawid sa isang ganap na bagong teritoryo kung saan ang iyong dating sarili ay wala ng kontrol. Hindi lumilitaw ang hadlang ng takot kapag nananaginip ka lang ng pagbabago o gumagawa ng mga plano sa papel. Lumalabas ito kapag tunay mong pinili na kumilos ng iba, kapag nagsimulang kang gumawa ng mga hakbang na salungat sa iyong kasalukuyang paradigma. Sa sandaling ito, ang iyong subconscious na nakaprograma upang panatilihin ang lahat ng bagay na pareho ay pumapasok sa mode ng depensa. Nagsisimula itong gumawa ng lahat ng posibleng argumento, dahilan at damdamin upang kumbinsihin kang sumuko. Bumibilis ang tibok ng puso, nanginginig ang mga kamay, nagiging magulo ang mga isip, lahat ng ito upang itulak kang bumalik sa iyong comfort zone. Naranasan ko ito ng napakalakas na kung hindi ko naintindihan ang nangyayari, baka umatras din ako gaya ng marami. May panahon na may alok sa akin ng negosyo na maaaring magdoble ng aking kita ng malaki, ngunit kailangan ko ring iwan ang isang istrukturang nagbibigay sa akin ng seguridad. Ilang araw akong pinahirapan ng mga pagdududa. Ipininta ng aking isip ang mga eksena ng pagkabigo, kahihiyan at pagkawala. Ngunit may isang bagay sa loob ko na alam na ang takot na iyon ang mismong pintuan na kailangan kong tawirin upang marating ang susunod na antas. At iyon ang ginawa ko. Pumasok ako sa negosyo, at ang desisyong iyon ang nagbukas ng mga pintong hindi ko kailanman matatagpuan kung pinayagan kong manaig ang panimulang takot.
Ang pinakakawili-wili ay napaka-predictable ng hadlang ng takot. Sa tuwing magpapasya kang sumulong patungo sa isang bagay na lampas sa iyong kasalukuyang karanasan, ito ay lilitaw. Kaya maraming tao ang gumugugol ng taon o dekada na paikot-ikot lang, hindi dahil hindi nila alam ang gagawin, kundi dahil sa sandaling lumitaw ang takot, iniisip nila ito bilang senyales na umatras. Sa katotohanan, ito ay isang paanyaya upang magpatuloy. Ipinapakita ng agham na ang utak ng tao ay dinisenyo upang unahin ang kaligtasan kaysa sa pag-unlad. Kapag hinaharap mo ang isang bagay na hindi mo pa nakikita o alam, tumutugon ang iyong nervous system na parang may tunay na panganib, kahit na ito ay simpleng pagbabago ng karera, bagong pamumuhunan, o pagpapakita ng ideya sa publiko. Kaya't napakalakas ng pakiramdam na ito. Ngunit tulad ng kalamnan, lumalakas ang iyong kakayahang tiisin ang ganitong hindi komportableng damdamin sa tuwing pipiliin mong magpatuloy kahit na may takot. Nakakita ako ng mga taong tuluyang nabago ang kanilang buhay pinansyal at personal dahil lang sa isang malinaw na patakaran, kapag ako ay natatakot, ibig sabihin ay nasa tamang landas ako. Ang pagbabagong ito ng pag-unawa ang ganap na nagpapabago kung paano tayo tumugon sa mga hamon. Sa halip na tumakas, nagsisimula kang hanapin kung ano ang nasa kabilang panig ng takot. At halos palagi, doon matatagpuan ang mas malaki, mas tiwala, at mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Naalala ko ang isang babae na nais magtayo ng sariling negosyo, ngunit sa tuwing malapit na siyang gumawa ng unang hakbang, nakararamdam siya ng matinding pagkabalisa at sumusuko. Nang maintindihan niya ang konsepto ng esbarahan ng takot, nagpasya siyang kumilos ng iba. Sa sandaling lumitaw ang takot, huminga siya ng malalim, kinilala na ito ay ang lumang paradigma na sinusubukang protektahan siya, at nagpatuloy. Ngayon, siya ay namumuno sa isang kumpanya na kumikita ng 6 na digitong halaga taon-taon, at sinabi niya sa akin na ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay ay noong pinili niyang lampasan ang takot sa halip na sundin ito. Kaya, kung ikaw ay malapit ng gumawa ng isang desisyon at nararamdaman mo na para kang lalundag mula sa bangin, alamin mong malamang ay papasok ka sa isang lugar kung saan magbabago ang iyong mga resulta magpakailanman. Kilalanin ang takot, ngunit huwag hayaang diktahan nito ang iyong pinipili. Sabihin mo sa iyong sarili, kung ako ay natatakot, ibig sabihin ay malapit na akong umunlad. At pagkatapos, gawin mo ang susunod na hakbang. Ganyan mo nasisira ang barahan ng takot at pinatutunayan, sa iyong sarili at sa iyong paradigma, na ang iyong buhay ay hindi kinokontrol ng takot kundi ng iyong pagpapasya na magpatuloy. Naniniwala ang karamihan na upang mabago ang buhay, kailangan lamang ng lakas ng loob at disiplina. Iniisip nila na kung magsisikap lang sila ng husto, darating din ang mga resulta. Ngunit hindi ganoon ang paraan ng pag-andar nito. Ang paradigma, ang malalim na programa sa ilalim ng kamalayan, ay hindi tumutugon sa lakas ng loob lang. Hindi ito nagbabago dahil lang sa desisyon mong gusto mo ng bago. Para itong pagtatangkang mag-save ng bagong file sa isang computer nang hindi binabago ang operating system, maaaring may save ang file. Ngunit nagpapatuloy ang lumang sistema at sa huli ay mabubura o masisira ang bagong data. Ang tunay na nagbabago sa paradigma ay ang paulit-ulit na pag-uulit ng bagong ideya na may kasamang matinding emosyonal na pagkarga. Ibig sabihin, hindi sapat na isulat lang ang isang layunin at tingnan ito araw-araw ng parang mekanikal. Kailangan mo itong maramdaman ng ganoon kalalim na tila nabubuhay ka na sa bagong realidad na yon. Kapag naramdaman ito ng ilalim ng kamalayan, tinatanggap nito. At kapag tinanggap, nagbabago. Nakita ko ito ng kamangha-mangha sa mga bata at matatanda. Naalala ko ang isang pamilya na ang anak ay mababa ang marka sa matematika. Pagod na ang mga magulang, naniniwala silang ang solusyon ay mas maraming oras ng pag-aaral, mas maraming pagsasanay, at mas maraming paghihigpit. Ngunit walang nangyari dahil sa kaibuturan ay naniniwala ang bata na siya ay hindi magaling sa numero. Kaya't pinayuhan ko ang mga magulang na gawin ang kakaiba. Bawat gabi bago matulog ang bata, ilagay nila ang kamay sa kanya at sabihin ng may pananalig at emosyon, "Ako ay sobrang masaya at nagpapasalamat na ngayon ay nakakakuha ka na ng napakahusay na marka sa matematika." Hindi lang basta pag-uulit ng mga salita ang mahalaga, kundi ang pagpapahayag nito ng parabang nangyayari na ito. Pagkalipas ng 3 linggo, nagsimulang tumaas ang mga marka. Wala namang nagbago sa aralin, ngunit na-reprogram ang paniniwala niya. Ang prosesong ito ay maaari ring magamit sa anumang bahagi ng buhay. Kung nais mo ng mas maraming kasaganaan,
kailangan mong lumikha ng isang malinaw na pahayag na puno ng kahulugan, na kumakatawan sa nais na resulta na parang ito ay totoo na. Pagkatapos, ulitin mo ito araw-araw sa isang estado ng positibong emosyon. At hindi basta-bastang emosyon lang, kailangan itong uri ng damdamin na kumikilos sa iyo, nagpapabilis ng tibok ng puso, na nagpapangiti sa iyo kahit na nag-iisa ka habang iniisip ito. Ang kombinasyon ng pag-uulit at emosyon ang muling nagre-rehistro ng paradigma. Tinatawag ito ng neuroscience na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na lumikha ng mga bagong koneksyon at baguhin ang mga pattern ng pag-ugali sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga stimulus. Ngunit may isang detalye na madalas hindi napapansin, kailangang maging malinaw ang mental na larawan. Mas malinaw ito. Mas mabilis itong tinatanggap ng subconscious kapag ganoon. Hindi sapat na sabihin gusto kong kumita ng mas maraming pera. Kailangan mong mailarawan ng eksakto ang halaga, ang bank account na may ganoong balance, ang tunog ng notification ng deposito, ang pakiramdam ng seguridad kapag nabayaran mo na ang lahat ng bayarin at may sobra pa para sa investment. Kapag dinagdagan mo ng amoy, kulay, tekstura, at damdamin ang imaheng ito, tumutugon ang utak na parabang nararanasan mo na ito sa kasalukuyan. Ginamit ko mismo ang pamamaraang ito noong gusto kong baguhin ng husto ang aking pinansyal na kalagayan. Araw-araw, umaga at gabi, nakikita ko sa isip ko ang sarili ko bilang taong nakamit na ang nais na resulta. Iniisip ko ang aking routine, ang mga usapan, ang paligid na parabang isang pelikula kung saan ako ang bida at nabubuhay na sa mundong iyon. Sa umpisa, sinusubukan akong ibalik ng lumang paniniwala ko, sinasabi na imposible ito, na wala akong formal na edukasyon para dito, at niloloko ko ang sarili ko. Pero patuloy akong inuulit, nararamdaman, at ini-imagine ito. Hanggang dumating ang araw na napansin kong hindi ko na kailangang magkunwaring naniniwala ako, tunay na naniwala na ako. At sa sandaling iyon, nagsimulang dumating ang mga oportunidad halos ng kusa. Ang totoo, lahat tayo ay nagsasagawa na ng prosesong ito, ngunit sa maling direksyon. Araw-araw nating inuulit ang mga kaisipan at larawan ng kabiguan, limitasyon, at takot. Ito rin ang humuhubog sa ating mga paniniwala, pero para tayo'y manatiling nakatali. Kapag napagtanto mo ito, mauunawaan mong maaari kang sadyaang magtanim ng bagong mga binhi sa iyong isipan, diligan ang mga ito ng damdamin, at panoorin silang mamunga. Isang araw-araw na gawain ito, ngunit hindi ito mahirap. Simulan at tapusin ang araw sa iyong larawan ng tagumpay. Kung maaari, isulat mo ito, ulitin ng malakas, i-visualize ng detalyado, at higit sa lahat, maramdaman ito na parang totoo. At tandaan, kahit pa sa simula ay parang naglilikha ka lang, ganito talaga nagsisimula ang lahat. Pagkatapos ng ilang panahon, mapapansin mong ang dati ay imahinasyon lang ay nagsisimulang maging konkretong ebidensya sa iyong buhay. At kapag nangyari iyon, mauunawaan mo na ang pagbabago ng paniniwala ay parang pagbabago ng buong kapalaran at hawak mo na pala ang susi mula pa noon. Maraming nagsasalita tungkol sa batas ng atraksyon na parang ito ang mahiwagang solusyon sa lahat ng problema. Siguro narinig mo na ang mga pahayag tulad ng mag-isip ng positibo at magbabago ang lahat o isipin mo lang at ibibigay ng universo. Pero may isang punto na halos walang nagpapaliwanag at dito madalas nabibigo ang karamihan. Totoo ang batas ng atraksyon pero hindi ito ang pangunahing batas. Isa itong pangalawang batas na ganap na nakadepende sa isang pangunahing batas na tinatawag na batas ng panginginig. Dito nagsisimulang magkapulot ng kahulugan ng lahat. Lahat sa universo ay patuloy na nanginginig. Bawat isip, bawat damdamin, bawat kilos ay naglalabas ng isang partikular na frequency. Para itong estasyon ng radyo, naririnig mo lang ang musika na nasa frequency na iyong tinutukan. Kung gusto mong makinig sa ibang estasyon, kailangan mong baguhin ang frequency. Ganon din sa buhay mo. Inaakit mo lang ang mga bagay na nanginginig sa parehong frequency gaya mo. Hindi mo maaaring asahan ang kasaganaan kung ang panginginig mo ay kawalan, hindi mo rin mahihikayat ang malusog na relasyon kung ang panginginig mo ay kawalan ng tiwala o takot. Nakita ko na ang mga matatalinong tao na may malaking talento at potensyal ay hindi umusad dahil kahit gustong-gusto nila ang mas marami, nanginginig sila sa takot na mawala ang mayroon na sila. Ang mababang frequency na yon ang pumipigil sa kanila na makamit ang mas malalaking oportunidad. Sa kabilang banda, may mga taong walang karanasan at limitadong kagamitan na nakakakuha ng kamanghamanghang negosyo, partnerships, at mga kahangahangang resulta dahil sinadyang pinili nilang manginig sa tiwala, pasasalamat,
At kasaganaan kahit bago pa man nila makita ang patunay nito sa pisikal na mundo. Naalala ko ang isang negosyante na nakilala ko sa isang event, nasa bingit na siya ng pagkabangkarote, puno ng utang at walang pag-asa. Nang makausap ko siya, napansin kong ang lahat ng enerhiya niya ay nakatuon sa pag-iwas sa karagdagang pagkatalo, sa pag-survive, sa mahirap na panahon. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang ganitong pananaw, kahit tila makatwiran, ay lalong nagpapalala ng kanyang sitwasyon. At narito ang dagdag na hamon, sa buong araw, tuwing may sandali kang pahinga, bumalik ka sa imaheng ginawa mo sa umaga. Balikan ang damdamin kahit saglit lang. Para itong pagdidilig sa halaman ng maraming beses sa isang araw. Sa bawat pag-ulit, pinapalakas mo ang bagong programa at pinapahina ang luma. Kung seryoso kang gagawin ang pagsasanay na ito, hindi ito magiging 7 araw lamang. Ito ay magiging simula ng isang bagong mental na pattern na gagabay sa iyong mga desisyon, huhubog sa iyong mga kilos, at huhubugin ang lahat ng gusto mong makamit sa buhay na maaaring tila malayo ngayon. Kailangan mo lang magsimula at magsimula ngayon din. Sige, magpatuloy tayo. Kapag sinimulan mo nang gawin ang 7 araw na hamon at naramdaman mo na ang mga unang pagbabago, mapapansin mong ang susunod na hakbang ay ang pangalagaan ang bagong mental na pattern na ito na parang ito ang iyong pinakamahalagang ari-arian. Dahil wala nang silbi ang magtanim ng binhi kung hahayaan mo lang itong hangin na alisin mula sa lupa. Araw-araw, susubukan ka. May mga sitwasyon na lilitaw, may mga tao na magtatanong, at may ilan na, kahit alam o hindi, susubukang hilahin ka pabalik sa iyong dating paniniwala. Dito pumapasok ang tinatawag kong mental na proteksyon. Ang mental na proteksyon ay isang pangakong ibinibigay mo sa sarili mo na hindi ka papayagang maimpluwensyahan ng mga ideya at enerhiyang hindi tumutugma sa gusto mo. Nangangahulugan ito na piliin mong mabuti ang mga panonoorin mo, ang mga babasahin mo, at higit sa lahat, ang mga usapan na kinabibilangan mo. Maaaring kailanganin mong pansamantalang iwasan ang mga taong palaging nagrereklamo, nagsasabi ng kakulangan, o nagpapaalala sa iyo ng mga dating pagkakamali. Hindi dahil hindi mo sila pinapahalagahan, kundi dahil nasa proseso ka ng pagbuo ng sarili mo, at hindi mo kayang payagang mapasok ng alikabok ang prosesong ito. Nang nagsimula akong baguhin ang sarili kong mga paniniwala, napansin ko na maraming tao sa paligid ko ang hindi nakakaintindi kung ano ang ginagawa ko. May ilan na tumawa, may iba na nagsabi na masyado akong nangangarap. Kung pinakinggan ko ang mga tinig na yon, malamang na nandito pa rin ako sa parehong lugar hanggang ngayon. Kaya't nagdesisyon akong palibutan ang sarili ko ng mga taong naniniwala na posible ito, ng mga taong nagbibigay inspirasyon sa akin na mag-isip ng mas malaki. At iyon ang nagdala ng malaking pagbabago. Maaari mo itong gawin ng praktikal sa pamamagitan ng paglikha ng maliliit na hadlang para sa proteksyon. Halimbawa, kapag may nagsimulang magsalita ng negatibo, palitan ang paksa o simpleng lumayo. Kapag napansin mong nanonood ka ng balita, social media, o mga palabas na nagpapalabas ng takot, galit, o pesimismo, palitan mo ito ng mga nilalaman na magdadala sa iyo sa tamang mental na estado. Sa simula, maaaring mukhang matindi ito, pero tandaan, hinuhubog mo ang iyong frequency. At ang frequency ay parang magnetic field, hinihila nito ang mga bagay na nasa parehong antas. At isang mahalagang bagay, ang mental na proteksyon ay hindi ang mamuhay sa isang bula at magpanggap na parang wala ang mundo sa labas. Ito ay ang kusang loob na pagpili kung saan mo ilalagay ang iyong focus. Patuloy kang haharap sa mga hamon at hindi inaasahang pangyayari, pero sasagot ka sa mga ito mula sa isang mas matatag at nakaayon na panloob na estado. Binabago nito ng lubusan kung paano ka gumagawa ng mga desisyon at naglutas ng mga problema. Kapag pinagsama mo ang araw-araw na pagsasanay ng 7 araw na hamon sa tuloy-tuloy na mental na proteksyon, ang bagong paradigma mo ay hindi lang mas mabilis mabubuo, kundi magiging halos matibay na hindi matitinag. At kapag nangyari yon, hindi mo na kailangang lumaban para mapanatili ang focus o motibasyon. Lahat ay dumadaloy ng natural, dahil nagsisimulang gumana ang iyong subconscious sa iyong pabor, na naghahatak at lumilikha ng mga oportunidad na dati ay tila imposibleng makamtan. Sa puntong ito, mapapansin mong hindi mo lang binabago ang mga resulta, binabago mo ang iyong sariling pagkakakilanlan. Ang pinakamahalagang punto sa lahat ng narinig mo hanggang ngayon ay walang bagay na magbabago ng pangmatagalan kung nananatili ang iyong paradigma na pareho. Siya ang nagtatakda kung paano ka mag-isip, paano ka tutugon, kung ano ang pinaniniwalaang posible, at pati na kung ano ang pinapayagang pumasok sa iyong buhay.
Maaaring mayroon kang pinakamahusay na estratehiya, pinakamahusay na oportunidad, maaaring magtrabaho ka ng husto araw-araw pero kung hindi magbabago ang iyong panloob na programa, sa huli ay babalik ka sa dati mong mga resulta. Kapag naintindihan mo ito at sadyang nagpasya kang isulat muli ang iyong sariling mental na pattern, magsisimula nang magbago ang lahat. Magiging mas tiyak ang iyong mga desisyon, mapapansin mo ang mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin, at pati ang paraan ng pagharap mo sa mga hamon ay magbabago. Ito ang susi na naghihiwalay sa mga taong palaging nagre-react sa nangyayari at sa mga aktibong lumilikha ng buhay na gusto nilang ipamuhay. At ang pinakamalakas na bahagi nito ay ang pag-unawa na ang prosesong ito ay hindi nakasalalay sa swerte, sitwasyon, o panlabas na mga bagay. Nakadepende lamang ito sa iyo, sa iyong dedikasyon na ipatupad ang mga hakbang na tinalakay dito at protektahan ang bagong paradigma mo hanggang sa ito ay maging likas na bahagi mo. At hindi dito nagtatapos ang paglalakbay. Sa susunod na video na ngayon ay lumalabas sa iyong screen, akyat ka ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad. Maiintindihan mo kung paano palalawakin pa ang bagong kamalayan na ito at palalalimin ang iyong kakayahang makahikayat at makalikha ng gusto mo na magiging 1% na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong sarili. Gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa akin hanggang ngayon, sa paglalaan ng oras upang matutunan ang isang bagay na maaaring ganap na baguhin ang daloy ng iyong buhay, at sasabihin ko na ngayon, hihintayin kita sa susunod na video. Dito natin ipagpapatuloy ng magkasama ang pagtatayo na ito.